Inaabangan na ang isasawang paglilitis ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft at plunder laban sa 3 senador at ilan pang akusado sa umunoy 10 billion peso pork barrel scam. Pag-uusapan natin yan kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Susan. Alam niyo mga kapuso, nakasampa na sa Sandigan Bayan yung mga kaso. Pumunta ako sa Sandigan Bayan kahapon para, to find out how it's going to, how long it will take. Yung kasong pinuntahan ko, 8 taon na, nag-uumpisa pa lang yung prosecution. Diyos ko po, this is the Makati City Government case. Bakit ganon? Kasi sa isang hearing, 1 oras lang ang binibigay. 1 oras lang ang binibigay para sa isang hearing. Eh di, talagang magiging 20 years bago matapos yan. Kaya, ano ang magagawa natin dyan? Kailangan talaga merong batas na nilalakihan ang Sandigan Bayan. Hindi pwede yung special court na sinabi ng ombudsman na kukunin lang dun sa mga justices ng mga Sandigan Bayan. Eh, kukunin lang sila, dadalhin sila ng special court, pero nasa kanila pa rin yung mga ibang kaso nila. Hindi mangyayari, that will not succeed. What has to be done is to increase the Sandigan Bayan from 15 to 25 or to 45. Tapos talagang sinosolo yung mga kaso yon. That's the only way makikita natin kung ano ang resulta within our lifetimes. Within our lifetime. Yes. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Attorney Levito Baligod, dating abogado ng ilang whistleblower at ngayon private complainant. Good morning po, Attorney. Good morning, ma'am. At si Attorney Stephen David, isa sa mga abogado ni Janet Lim Napoles, o lead counsel. Yan, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Susan. Okay, tanungin muna natin kay Attorney David kasi nagkakandagulo dun sa korte ng Makati Court. Eh, hindi nyo alam kung sino ang lead counsel. Paano yun? 3 kayong abogado ron, lahat kayo asking to be lead counsel. Anong nangyayari dyan? Delaying tactic lang ba yan? Para maklarify natin yun. Si JLN, si Janet, ang daming kasong kinasasangkutan ngayon. Sandigan cases, DOJ, BIR, tsaka AMLA. Sa lahat, pati yung illegal detention, sa lahat kami ang nag-handle. Ngayon, dito sa serious illegal detention, kami yung collaborating counsel ni Attorney Villamor. Nung nag-resign si Attorney Villamor, sinabi ni JLN na, you take over, ikaw na ang mag-lead counsel. So that's why, yung manifestation ko sa court, I was surprised na dumating si Attorney Bruce claiming na siya na yung lead counsel. Sa akin, walang problema yun kasi sa dami ng cases na hinahandle namin, malaking relief kung may mag-handle ng ibang kaso. Kung gano'n, bakit sinabi nyo sa judge, hindi nyo alam na si Bruce Rivera ang magiging lead counsel? Hindi ko alam. Hindi ko alam, ma'am. Kasi dumating siya doon nung oras na yon. But, inareglo nyo na ba? Sino ngayon ang lead counsel? Kasi sinasabi nila, delaying tactic lang yun. Galit na ang judge. Naka-ready ho ako doon. In fact, I was ready for the cross-examination. Pero siyempre, as a courtesy to a brother lawyer that he is claiming to be the newly appointed lead counsel, siyempre pakikinggan natin kung siya ba talaga. Kasi kung siya yung lead counsel, siya dapat ang magli-lead. So ako naman, in deference to a brother lawyer, sige, pakinggan natin. Ano ba? Pero natuloy naman yung hearing, natuloy naman yun. Hindi, pinaspone. Natuloy ho. Natuloy ho. Natuloy yung hearing. Well, what about... Nakapag-present kasi sila ng... Let's talk to witness. Levi Baligod, no? Oo. Alam nyo, Mr. Baligod, kayo naging counsel ni Ben-Hur Luy at saka sa whistleblowers pa. Pero ngayon wala na kayong counsel, wala na kayong kliyente. Ngayon, ano exactly ang role nyo dyan? Bakit pa kayo nagsasalita? Yung si Ben-Hur Luy po, ako yung abogado niya sa serious illegal detention case. Oo, wala na ngayon Oo. Umalis na kayo. Bakit andiyan pa kayo? Sa mga witnesses or whistleblowers, wala na akong client na nasa ilalim ng witness protection program. Pero yung mga nasa labas, ibig sabihin wala po sa ilalim ng witness protection program, I'm still representing
witnesses. 4 of them. Pero ilinaw ko lang po, ma'am, ano, na Oo. dito sa PDAF cases at saka Malampaya fund scam, ako po yung private complainant. So makikita po nyo doon sa isinampa sa ombudsman, NBI and Attorney Levito Baligod versus Juan Ponce Enrile et al. Levito Baligod versus Jinggoy Estrada and other cases also. Paano kayo naging private complainant? I mean, where did you get the information about the Malampaya, etc., unless you got it from Ben Herloy? Not only from Benhar, ma'am, at saka based on authentic documents from government documents, from accounts of witnesses that I personally interviewed. Aha. So now, yung sinasabi nyo, si Napoles daw has 500 million pesos that are over and above na yung mga listahan ng AMLA. Saan nyo nakuha yung information na yon? Noong in-approach po ako ng pamilya ni Benhar Loy, no? Kasi naka-detain pa si Benhar noon. Oo. So, one of the things that I was asked to do by the family was to withdraw money from their accounts maintained at the AMSLI, yung Yeah. Air Material Wing, no? And according to them, yung pera nila was commingled with the funds of Mrs. Napoles. Kasi si Mrs. Napoles, based sa pagsaliksik ko rin po, meron siya palang 400 million plus sa AMSLI under the names of several persons Oo. na hindi nila alam na ginamit yung pangalan nila. Saan nyo nalaman niya? Where did you get that information? Kwan, ma'am, yun nga, bilang Did the isang... AMSLI tell you that? No. Ayun pala eh. Did na po, so it was Ben-Hur. Kasi ang... Ma'am, si Benhar noon nasa I detention know, pa eh. but the point I'm making is that this information you have is considered confidential information, privileged information with you as counsel and Ben-Hur as client, hindi ba? Therefore, you should not bring it out. It's up to Ben-Hur to No, bring it out. Sa No? serious illegal detention case, pwedeng merong lawyer-client privilege communication. Pero dito po sa public interest cases, PDAF, Malampaya, wala pong ganon. No, I'm talking about what yung the Napoles information in the bank. Sinabi niyo, si Miss Napoles, ganyan, maraming. Pero si Ben-Hur dapat ang magsalita nun, hindi ba? Ma'am, What do you think? Meron no tayong privilege communication talaga. Do you think that Mr. Baligod has violated? Hindi ko masasabi. Baka sabi niya, meron siyang ibang ma'am, iklaro source. ko lang. Si Ben Brother Harloy, lawyer. Si Ben Harloy, na-rescue lamang siya noong March 22. At yung complaints na final ko, March 8. So, 14 days before Benhar was rescued, meron na ako pong ginawang legal Okay. action. So, how could I have received all the information from Benhar when during those times, we were still looking where he was detained? Ayon. Okay. Okay. So, attorney, ano pa ba? Si Janet ba? May mga pasabog pa? May mga pakakawalan pa bang mga mga impormasyong hindi pa ho natin nalalaman at naririnig? Marami siya mga nakadil. Na mga, Marami siyang mga nakadil. nakadil. Kaya lang, yung iba kasi, yung dokumento, hindi niya hawak. Wala sa kanyang control. Na kanino so, po? well, wala sa kulungan siya eh. So, kaya nga, minsan, pumunta ako sa NBI. Kasi, sinasabi niya sa akin, itong transaction na to, meron kami ni ganyan. Paki-secure mo yung documents para ma-supportahan ko ng documents. So, ito yung mga aabangan pa natin. Kung sino pa ito. pero ilan pa ba kayong mga lawyers na aalis dyan? Unang-una si Lorna Kapunan, umalis na. Ngayon si Villamor, umalis na rin. Baka pang-delay lang yan. Sa PIDA po, hindi ho kami aalis. Kami ho yung nag-handle doon. Okay. Sa illegal detention, kaya lang naman kami pumasok doon kasi nagkaroon ng issue kay Atty. Villamor at umalis nga. So that time, naghahanap siya ng abogado. So ako yung nandun. So sabi niya, ikaw na ang humarap doon. Pero ang engagement ko talaga is sa Sandigan cases. Okay. Ito, Winnie, maraming salamat. At maraming salamat din kay Attorney Levito Baligod at kay Attorney Stephen David. Maraming salamat po sa ating mga nakausap ngayong araw na ito para po dito sa ating pinag-usapan. Ang napakainit na pork barrel scam.